Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako po si Narisa Kati from CRC Tanay Daughter Church. Samahan ninyo po kami sa aming programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga, matutunghayan natin ang magandang balita. Ating pong basahin sa Hukom, verse 1, chapter 22 hanggang 26. Ang lungsod naman ng Bethel ay dating Los Ais, sinalakay naman ng lipi ni Jose at tinulungan din sila ni Yahweh. Nagpadala mula sila roon ng mga espiya. Sa daan ay may nasalubong silang isang tao mula sa lungsod. Sinabi nila rito, ituro mo sa amin ang pagpasok sa lungsod at gagantimpalaan ka namin. Itinuro mo naman inito sa kanilang at pinatay nila ang mga taga roon. Manliban sa kalalaking nagpagtanungan nila, pati ang pamilya nito. Ngunit tumakas si Adonik Besik. Hinabol nila siya, dinakip at pinutulan ang kanyang mga hinlalaki sa kamay at paa. Pagkatapos ng lalaki, yung ay nagpunta sa lupain ng Heteo at nagtayo ng isang lungsod na hanggang ngayon tinawag na Luz. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po'y dumako sa maikling panalangin. Aming mapagmahal na Diyos, sa pagsisimula ng araw na ito, kami lumalapit sa inyo ng may pagpakumbaba at papasalamat. Salamat sa bagong umaga, sa buhay at sa pagkakataong makinig muli sa iyong salita. Inahanda mo ang aming puso at isipan. Alisin mo ang anumang bigat, pag-alala o pagkaabala ng marinig, humahawad lang sa aming pakinig. Puspusin mo kami sa iyong presensya at iliwanagin mo ang aming pangunawa upang maunawaan namin ang iyong kalooban. Panginoon, ikaw ang manguna sa amin. Nawa ay sa bawat salita ng aming narinig ay magbunga ng pananampalataya, ng pagsunod at pagbabago na buhay na ito ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang Bethel ay isang mahalagang lugar sa kasaysayan ng Israel. Dito nagpakita ang Diyos kay Jacob. Lugar ito ng presensya ng Diyos. Ang Bethel ay hawak pa rin ng mga Kanineyo. Ipinapakita nito ang isang katotohanan na may mga lugar na banal sa layunin ng Diyos pero hindi pa lubusang nasusuko sa Kanya. Ganyan din minsan ang buhay ng tao. Kilala ng Diyos pero may mga bahagi pa rin na hindi niya nagaganap na pinanghaharian. Ang tunay na pinagmulan ng tagumpay. Ang sambahayan ni Jose ay inahon laban sa Bethel at ang Panginoon ay nasa kanila. Hindi sinabi ng talata na malakas na ang hukbo o mahusay ang kanilang plano. Ang palinaw na dahilan ng kanilang tagumpay ay ito. Ang Panginoon ay nasa kanila. Hindi lahat ng laban na nilalabanan natin ay may basbas ng Diyos. Pero kapag ang Diyos ang kasama na, kahit mahirap ang laban ay may tiyak na tagumpay. Ang kahalagahan ng nagtitiyaga at paghahanda. Sila'y nagsugo ng mga espiya sa Bethel. Kahit kasama nila ang Diyos, hindi sila naging pabaya. Gumamit sila na karunungan at maingat na paghahanda. Ang pananampalataya ay hindi katamaran. Ito ay pagtitiwala sa Diyos na may
may kasamang responsabling pagkilos. Ang panalangin ay hindi kapalit ng paggawa ng tiwala sa Diyos, ay hindi dahilan para maging padalos-dalos. Minsan gusto natin ng milagro pero ayaw nating dumaan sa proseso. Pero sa Bethel, ipinakita ng ang Diyos ang gumawa sa pamamagitan ng maayos ng paghahanda. Tagumpay na may kasamang awa, humiling sila sa tulong sa isang lalaki mula sa lungsod at nangakong ililigtas sila at ang kanyang pamilya. Dito natin makikita ang kakaibang aspekto ng tagumpay, awa sa gitna ng digmaan na may lugar pa rin para sa habag. Ang tagumpay ng Diyos ay hindi marahas lang, ito ay may layunin moral. Hindi lahat ng makakaharap natin ay kaaway na dapat wasakin. May mga taong gagamitin ng Diyos na bilang instrumento. Pangwakas ng pagninilay, ang kwento ng Bethel ay kwento rin ng ating buhay. May laban din dapat harapin. May mga desisyon kailangang paghandaan na may mga pagkakataon kailangan ng awa. Ang may mga utos ng Diyos na hindi pwedeng piliin lang. Huwag tayong makontento sa bahagyang tagumpay. Hangarin natin ang ganap na pagsunod dahil doon nagmula ang ganap na pagpapala. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, salamat po sa iyong salita na gumising at gumabay sa amin ngayong umaga. Salamat dahil sa pinapaalala mo sa amin ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa iyo, presensya, hindi sa aming sariling kalakas. Sa araw-araw na ito, sinusuko namin ang aming buhay sa inyo. Sa pangalan na Jesus, Amen at Amen.